Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ako'y nagagalak na muling tayo nagkasama-sama at nagkita muli sa ating bahay-sambahan. Muli po, simulan natin ang araw ng magpapuri para sa Panginoon. Awitan natin siya. Let us all invite the Holy Spirit to be in this place, kasama sa ating buhay at sa ating mga puso. Captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating. And every day I grow to love you more.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Muli, O God, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay lumalapit sa biyaya ng iyong, sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, sa umagang ito. Kaya nga po, Lord, narito kami, hinihingi namin, Panginoon. Humingi kami, Lord, ng kapatawaran, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng aming mga nagagawang hindi kalugod-lugod sa iyong harapan sa mga oras na ito. Pakalinisin mo po kami, Panginoon, habang kami po, O Diyos, ay nasa iyong harapan sa oras na ito. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong Banal na Espiritu sa umagang ito, O God, na siyang mangunguna sa amin, O Lord. Kaya sa umaga ito, Panginoon, ito ang aming dalangin, O Lord. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa pagkatunay, O Lord, na wala kaming gagawa, Panginoon, kung malayo kami sa iyo. Kami po'y mahina, Lord, kung malayo sa iyo, Panginoon. Kaya narito po kami humihingi ng kalakasan, kapatawaran ng Panginoon sa iyong harapan sa oras na ito. Lord, minsan pa tinataas namin ang aming gawain sa umagang ito. Hayaan mo po, Lord, ng iyong Banal na Espiritu Santo ang siyang kumilos. Panginoon, kung ano man ang mga kabigatan sa aming katawan upang kami ay hindi makapanambahan ng maayos, hindi kami makapagpuri ng maayos, hindi kami makaawit ng maayos, Panginoon. Lord, dalangin namin na alisin mo po ang mga kabigatan ito, Lord. Palitan mo po ito ng kagalakan habang kami, O Diyos, ay aawitan, Panginoon, ng mga papuring awit. Hayaan mo, Lord, gamitin mo ang iyong lingkod. Gamitin mo, Panginoon, ang mangunguna, Lord, ng aming awitin, mga awiting papuri, Panginoon, maging man ang mga manunugtog namin, O Diyos, sa umagang ito. Hayaan mo po, Lord, na padaluyin mo, O Diyos, ang iyong presensya, Panginoon, upang sa ganon, Lord, ikaw lamang ang aming mapapurihan, O Diyos, ang aming buong lakas sa umagang ito, buong aming mga puso, Panginoon, ay magpuri sa iyo, Lord God. Kaya nga maging man, Panginoon, ang gagamitin mo, Lord, na maghahayag ng iyong salita, Lord, dalangin namin ang iyong padaluyin mo po, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, unwenter, O Lord God. Pag sa ganun, Panginoon, mahayag ang iyong kapangyarihan, mahayag ang iyong nais, Panginoon, na ipaabot sa amin, O Lord God. Kaya sa oras na ito, maging man, Panginoon, ang aming mga handog sa iyo, Diyos, na maging aming mga buhay, Panginoon, ay aming handog sa iyo, Lord God. Sa oras na ito, maging sa aming mga pagbibigay ng Panginoon, ng aming mga love offering, mga tithes namin, Panginoon, para sa iyong gawain. O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, ay maibigay namin, Panginoon, ang mga nararapat, Lord, para sa iyo. Kaya salamat po, aming Diyos. Binabalik namin ang kapurihan, kapasalamatan, Panginoon, sa tayong pangalan ni Jesus lang. Amen. Sir pa, muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Inaayayan ako po ang lahat na pumalakpak, awitda, kumadyak, kamay galang para sa awitin para sa ating Panginoon.
kinahawakan, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya, Lord God. At itong awitin ito, Panginoon, ay inaalay namin, Panginoon, tanging sa iyo lamang, O Lord God. Let's sing, Panginoon. Stepped out into darkness, open my eyes.
Katuwaan, Panginoon, magbigay ng ngiti sa iyong mga puso, Lord God, at sa iyong mga labi, Panginoon, ang aming awitin na inawit ngayon sa umagang ito, Lord God. We thank you, Panginoon, because you are the Lord of all Lord, Panginoon. You are the King of all kings, Panginoon. We thank you, Panginoon, dahil Panginoon, yung sakripisyo mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay ito kami ngayon, Lord God, sama-sama nag-aawitan, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, kabanalan, Panginoon. We thank you, Panginoon. We glorify your name. Amen. Dako po tayo sa panalangin ng pagbigay. Let us pray. Kagilang Diyos, aming Ama, nagmamayari ng lahat ng aming tinatamasa, Panginoon, na biyaya. Salamat, Panginoon, sa dakilang paghayag ng iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinaglaan sa amin, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na ibuhos ang mga pagpapala, mga talento, mga skills, Panginoon, para magamit, Panginoon, sa iyong kapurihan, Panginoon. Panginoon, salamat sa mga pag-iingat mo, Panginoon, sa mga aming mga nagtatrabaho, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkakalog mo sa kanila, na kalakasan na pisikal, pag-iingat, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na papunta pa rin sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, na ang aming naghahanap, Panginoon, ng mga trabaho, Panginoon, na ipong pagkalog na, Panginoon, sa kanilang, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, na iniling namin ang pag-iingat mo, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, sa maging local na employee, Panginoon, ganoon din, Panginoon, sa mahal namin sa buhay ng mga OFWs, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, ang provide ng kanilang kalakasan, Panginoon, physical, pag-iingat sa kanilang pang-araw-araw na pagtatrabaho, Panginoon, sa ibang bansa, ganoon din, Panginoon, sa maging lokal, Panginoon. Maging ilaw, Panginoon. Sana, Panginoon, na gawin mong ilaw at asin sa mga nakapagligid sa kanilang mga kapwa trabador, Panginoon.
Salamat Panginoon sa biyayang ipinagkaloob mo Panginoon sa amin. Kalakasan at patnubay Panginoon palagi. Ito ang samok namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
So magandang umaga po sa bawat isa. Yung pong kanta na yan, ang unang-unang Christian song na natutunan ko nang ako po ay nang umaten kila Sir Joel noon. Bandal mong tahanan. Ako po noon ay 13 years old. Ngayon po ako ay 60. 60 years old. Alam yung 60 no? Anyways po, good morning po sa bawat isa. Ako po yung natutunan, nakita po kayo. Ang liwanag po ng mga mukha natin ngayong umaga pang masarap ang almusal. Sana all. Kapag almusal mo ba tayo lahat? Hindi ka nag-almusal. Diet kayo. Ayan. Anyways po, kung hindi po kayo nakapag-almusal, for sure masarap ang iyong pananghalian. Kaya meron po tayong hindi po pang commercial, tayo po yung magsisimula sa ating word for today. Una po sa lahat, gusto ko pong i-greet kayo ng isang magandang umaga, magpapang umaga din po sa mga isa. Nawa po, kayo po ay na-filled ng Holy Spirit as we worship the Lord. And even yung kaninang kanta, I hope na nag-minister po ito sa ating lahat. But before anything else, before po tayo dumako sa ating pag-usapan ngayong umaga, recently po tayo po ay nagdiwang ng Valentine's Day, Heart's Day. Kayo po, sino po mga nakatanggap ng bulaklak? Si Desel, nakatanggap ng bulaklak. Ito talaga naman napak ako. Sino mga nakatanggap ng bulaklak? Or nakipag-date ng araw ng pagtapuso? Anyways po, meron po kong konting fun fact about Valentine's Day. Ito po ay naalala ko nung ako po yung nag-aaral ng high school sa history namin. So, I remember, ano sa mga kabataan nag-aaral pa, masyado pa itong fresh sa kanila, na ang merong God of Love, si Cupid. So, ang ginagawa niya, sabi sa Greek mythology, ginagawa niya is pagpapanayin niya yung dalawang tao at may-in love sila sa isa't isa. So, ang Greek mythology po ay sobrang nakakatuwa yung story niya. Though hindi siya totoo for us, pero when you hear the history of Cupid, talagang may tragic part yung nangyari sa kanya. Another one, si Valentine. So si Valentine II, during the time of Emperor Claudius II, noong panahon po na yun, bawal kasi dun po yung panahon na pinapersecute ng mga Kristiyano. So ito po si Saint Valentine, ang ginagawa niya po, sikreto siyang nagkakasal ng mga Kristiyano. Patago. Patago din po siya nagtuturo ng Kristyanismo. At dahil po doon, nung nahuli siya po ay pinersecute. Talaga pong binugbog siya. As in, tawag nito, binibig siya to death. Hindi po siya pinatay na sinaksak agad. Dumaan po sa maraming persecution na even ang kanyang katawan ay pinapasok siya. At tapos, on the day of February 14, siya po ay pinatay. Siya po ay pinugutan ng ulo. So that's the history behind February 14. Si St. Valentine. Oh, natutunan kayo, no? O, 95 kayo mamaya sa exam. Ayan. So, yan po ang fun fact about Valentine's Day. But anyways, behind the history, we appreciate the essence of why we are celebrating Valentine's Day or the Heart's Day. Araw-araw naman Heart's Day. So, I hope that it's not just the February 14 na we are being reminded na tayo ay magmahalan. It's always every day. So, piliin na bawat isa, your family, your friends, your loved ones, and so on. Ayan. Next po, kailangan po ng tatlong participants. Kayo po yung maglalaro. Wala po tayong internet eh. Sayang po, gusto ko po sana siyang i-flash. Pero, sa mga may internet, kailangan po ng tatlong tao. Tatlong tao. Internet. Alam ko tatlong individual dito sa harapan. Connect? Mabilis ba? Mabilis. Okay. So, maglalagay pa ako sa kahit eh. Ay, papakita mo nga natin sa unahan. Maganda sa likod ko dito yung questions.
mga participants na may internet at may cellphone? Okay. May internet ka din, sir? Wala? Ah, sige. Yung mga babae sa likod. Meron? Internet? Meron. Ah, sige, Erika. Meron ka internet, alam ko. Isa pa po, sa mga nanay, sino pong may internet? Si Ate Rose? Ayan po. So, gagawin nyo lang po ay i-scan tong barcode. Wait lang. Ayan. Ayan. Pa-scan po ng barcode. Sino po dalawa pa pa? Sino yun? May internet? Kuya Chico, ikaw na. Shali. May internet ka, di ba? Ginta. Ginta. Scan ka lang. Scan. Pa-scan po. O, isa na lang. Isa na lang. Kuya Chico, ko na tayo. Ay, Lolita ba? Wala akong load. Bali, ano lang to? Pindot-pindot lang to. Pindot-pindot. Ayan. Wala akong ano. Mas kan. Ito na si Erika. Sali ka na. Pogi. Pogi ka dyan. Ayan. Okay po? Nakapasok ka na? Ayan. Si Kuya Le. Okay. So, i-start ko po yung game ha. So, ang gagawin nyo, yung question na dito. Yung question na dito. Sa mga cellphone nyo, ang gagawin nyo, itatap nyo yung tamang answer. So, magkatumbas na color, yung sagot na pipiliin nyo. Okay? So, halimbawa, yung red ay A, yung green B, yung yellow C, D green. Ganun. Itatap nyo dyan sa cellphone nyo. Lalabas yung score ka dito. Okay? O, start ka na ha. Ayan. Start na? Wala pa. Wala pa? Okay. Quiz number 1. Find this, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, saan siya? Anong sagot? Piliin nyo. Saan dito? Dito yung choices. Dapat nandito kasi kayo. Alin dyan? Piliin. Tapi yung camera natin. Okay. O, 1. O, pindot. Pindot kayo kaagad. Okay, sisiluhan ko ng tamang sagot. Tari ni Pogi. Okay, next po. Isa pa. He said this, the Lord's house burned one less responsibility for me. Preaching po na ni Pastor Asin. Ay, ni Kuya Jico pala. Sino nagsabi niyan? Si John Wesley, John Maxwell, John Beaver, John Legend. O, so mag-gilagay kasi 20 seconds lang yan. Wala ka tuloy. Ayun. Sino ang banta ko sagot? Si Pogi ulit! Dito kayo sa una pa nakikita niyo. Next. He was the favorite son of Jacob, one of the participants of Israel, patriarch of Israel. He became steward to Potiphar, an official pharaoh. Yung sa dreamer, Jehu, Cain, Gideon. Dali, 20 seconds lang yun ha. Yan lang ang tama sagot. Di Pogi ulit! Ang kulit naman ng Pogi! Hindi na Pogi, pretty pa. True or false, God owns all your money. Blue, true, red, false. Yan sabihin na Si Pogi ulit ang leading. Next.
Basahin ko na lang. What church does Paul compare Corinth to in 2 Corinthians chapter 8? Berea, Macedonia, Rome, Philippi. Si Pogi yun. Next, 6. Where can we find this? God loves a cheerful giver. Acts 9:7, 1 Corinthians 9:7, 2 Corinthians 9:7, 2 Thessalonians 9:7. Tama na? Okay. Si Pogi ulit. Ang sagot po ay 2 Corinthians 9:7. Okay, next. True or false? You please God when you give generously. True or false? Bagay kumindot ng mga kalaban siya. Si Pogi. True po, true. Okay, next. True or false? Is it okay that you don't give if you are in extreme poverty? Okay, sagot po ay false. Okay, nakapagpunta ang sagot si Kuya Lem has the highest answer of 3. Yes. Next. What was the title of the sermon last Sunday? 5 ways to earn money, 5 ways of stewardship, 5 ways to give that pleases God, or 5 ways to be rich. 5 days. Okay, sagot po ay 5 ways to give that pleases God. Okay, last question. Who was our preacher on February 2, 2025? Okay, sino po? Alright, sino po ang nanalo? Ay, nanalo! Pangatlo pa. Pangalawa si Erika. O, una si Paul. Okay lang. At Tatlo lang naman kami. Thank you so much for participating. Mas fun po ito kung ito ay naka-flash na screen para makikita. Anyways, next time po ulit, lahat na po kayo ay pwede na mag-participate sa laro na ito. Okay, so thank you so much po sa pag-join sa game po natin ngayong umaga. Today po, let us now tackle the 4 lifestyles, the third topic for the month of February, 4 lifestyle characteristics that God rewards. Before anything else po, tayo po'y manalangin muna. Panginoon, maraming po salamat sa araw na ito na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga panahon. Maraming po salamat, Panginoon, sa aming church na kung saan kami, Panginoon, ay may opportunity to gather together, O God. Lord, we pray na patuloy na kalugdan mo, Panginoon, yung mga salita sa umagang ito. Let your Holy Spirit, Panginoon, dwells in our midst, O God. And we allow na malaya ka kumilos sa bawat isa, Panginoon. Malaya ka, Panginoon, na umabot at iparating sa amin, Panginoon, ang gusto mong ibahagi sa amin in regards to stewardship, O God. We also pray na none of the devil's work, Panginoon, na mag-penetrate sa aming kalagitnaan, Panginoon. Let your Holy Spirit be lifted, Panginoon, sa umagang ito at dalangin namin na mapurihan ka namin. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong mayabong na pakpak, ikaw makita, ikaw marinig, Panginoon, ikaw mag-glorify, Panginoon. Maraming po salamat, matamis sa pangalan mo, matamis sa pangalan mo, Jesus. Amen. Okay, so, ngayong umaga po, let us discuss yung pangatlong topic po for the month of February. 4 lifestyle characteristics that God rewards. So, let us review po real quick. Ano po yung Bible verse natin nung first Sunday? Ano po? Pwede po kung Matthew. Ano po? Matthew 6:33. Ano po sabi ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. So yan po ang sabi
sabi ng Matthew 6:36, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yan po yung yung naging topic po na yung Bible verse natin last Sunday. We also learned 3 important truths or tatlong katotohanan during the time na Kuya Jico taught us yung topic po na yun. Flash po yun sa screen. Next slide po. Sige po. Ano ba yung una? Perfect. God owns all your money, all our money. Number 2. God enables you to earn your money. Number 3. Thank you so much. Yan po ang tatlong katotohanan po na na-discover natin no first Sunday. What about last week po? We memorized naman yung 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Ano po sabi po doon? Yes po. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Wherein, na-discover natin na itong chapter na ito ng 2 Corinthians, it was Paul who was speaking to the Church of Corinth. At doon niya in-upload yung doon niya pinuri yung Church of Macedonia. Na kung saan kahit na sila'y naghihirap, they are still willing to give. Yan po yung nakita natin sa book po ng 2 Corinthians chapter 8. We memorized also and learned the 5 ways to please God in our giving. So ano po yung 5? We give even in problems. We give even in poverty, beyond our ability, generously and eagerly. So yan po yung mga na-discover natin last 2 Sundays when we discuss about stewardship. Next po, we will look at some of the ways God blesses His children who are maturing into generous givers, resembling their Heavenly Father. So, let us continue to look our ways that we can please our Heavenly Father. And of course, I hope po na may natulong po tayo for the last 2 Sundays. But even though na maraming beses na pong tinuturo sa atin yung generosity, sometimes po ang hirap pa rin pagbigay. Mahirap pa rin magbigay, especially kapag kailangan mo. Mahirap magbigay kapag yun na rin yung last money mo. Nalala ko po before, nung ako po ay high school pa, tawag nito, kami po ay 4 na nag-aaral noon. Ako po ay high school, tapos sunod na po ni Denden, ni Roda, at ni Lia. Papa ko lang po nagtatrabaho noon, tricycle driver po siya. Ang kinikita lang po ng papa ko that time per day, 400. Maalaman po pag may 500 siya, kung kaya niyang magdamag. 500 po, tapos may mga binabayaran pa. Talaga po ang buhay namin nung kami pa ay bata, sobrang mahigpit sa pera. Even yung project, yung mga libro na kailangan bilhin, yung mga test, Cortex, mga yung sa TNT na binibili, ang hirap kong bilhin nun. To think na 120, 80 pesos lang yung mga yon. Ang hirap po nun. Kasi ilang kami, 4 kami nag-aaral yun eh. So, ang baon ko po that time, so ako po ay high school, 20 pesos. Babawasan mo pa ng pamasahe na 8 pesos. So, papunang pabalik, 16. Yung may iiwanin yung pangkain mo. So, ano mabibili mong pangkain sa magkano yun? Sa 8 pesos? Ay, hindi. 4 pesos? Tama? 4 pesos? So, ang diskarte ko po that time, ako po yung maglalakad. So, maglalakad ako muna sa bahay namin, papunta sa school, ganun din pa uwi. Tapos, pag cleaners ako, isa ako as cleaners. Monday kasi cleaners ako, letter A yung last name ko, Aurestila. Kasi po, mas swerte nakakapulot ako ng piso, ng 5 piso, yung ganyan po nakakapulot, isang 20. Pag makakita ko ng 20, magtuwan-tuwa ako ng 20. Tapos may pambili na ako ng ng mga kailangan kong papel. Kaya po yung sa school namin, ang ginagawa ko, kasi wala naman kaming, pag-start ng school year, tawag nito, hindi kami binibilan ng whole pad paper.
Yung isang pad lang po yun, pagkahati-hatian pa namin yun. So, ang ginagawa ko po, uso po yung exam na 1/2 lengthwise, 1/2 crosswise, saka 1/4. So, ang ginagawa ko po, tinutupi ko na siya, tapos kinakalat ko sa mga notebook ko, iniipit-ipit ko siya isa-isa. Para pag kailangan ko, gaganinin ko lang yung notebook ko. May 1/4 na ako. O di kaya, manghingi ako sa klase ko in advance. For example, wala naman exam, pero alam kong one day, mag-i-exam kami, kailangan ng papel. May mga ugali yung mga estudyante na mga panahon na gusto na lumibigay. So, ang ginagawa ko, kinukumari ko sila. Tapos maghihingi na ako ng papel. Okay ka ng papel, pero walang exam. Manghingi ako ng papel. Hindi ako ng papel, tapos ako po itutupiin ko na po yun, iibig ko na sa notebook ko, sa libro ko. Para in the moment na kailangan ko siya, may gagamitin ako. Ganun po kahigpit ang panahon noon, mga nag-aaral. Even yung ballpen. Kaya po kapag may exam, tapos meron po klase na nangiharap ng ballpen sa akin, hindi ko siya ma-share kasi ako mawawalan ako eh. Hindi mo na ako magagamit eh. Even sa papel. Ang hirap pamigay kung alam mo kakailanganin mo din siya. Especially kapag may mga exam like yung unit test, tsaka long test, kailangan talaga ng papel. So, one day po, sakto po yun periodical test namin. High school po ako noon, 3rd year high school. Nung high school po ako, masipag talaga ako mag-aral. Talagang hindi hadlang sa akin ng baon. Baon man ako sa wala, papasok talaga ako. Noong mga panahon po na ako po ay nasa top 10 noon that time. Talagang importante po sa akin na ma-maintain ko yung sa top 10. Kasi isa ako pag pupunta si Papa sa school, pag PTA meeting. Dahil ako nakikita niya yung pangalan ko. Gusto ko nakikita niya yung pangalan ko kasi Papa lagi napunta sa PTA meeting namin. Tapos po, sakto may exam kami, unit test, at kailangan ng papel. Walang pera, nagbayad ng kuryente. Tapos sabi ng mama, huwag ka nang pumasok. Kasi walang baon. Hindi po talaga ako pumayag, nag-iiyak po talaga ako. Pinipilit ko talaga yung mama ko, hindi ba papasok ako. Bigyan mo ako kahit 10. Iniyak ko po talaga yun kasi ayaw ko umabsent. Wala akong pambili ng papel. Tapos mayroon pang babayaran ni Godros sa exam. Kaya kahit po talaga nagagalit sa kasi mama, pinilit ko talaga siya. Nagwawala ako sa bayan, papakas mo makapigyan mo ko 10. Kasi yung exam, ayaw ko po siyang i-miss. Kasi nagsunog ako ng kilay ng ilang araw para mag-read. Tapos di ka papasok. Tapos ganun po yung heart ko nung bata po ako. Ngayon po inaalala ko, parang ako po, ngayon po ako nagbibigay na rin. Ang hirap din pala sa kapag wala ka na maibigay. Willing ang heart, pero wala ka. Willing ang heart, pero wala, hindi mo kayang i-extend kasi nag-worry ka na para mamaya or bukas. Pero sobrang amazing po ng mama ko dahil kahit nagkanoon yung pera namin that time, pagkakasya, hindi kami nagugutuman. Yun naman po ako pagkano sa mama ko, kami nagugutuman talaga. Handa naman po sa akin. Ako pa yung sadyang malaki. Ayan po. When we talked about stewardship, we then acknowledge na itong lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmayabang, wala tayong pwedeng angkinin, kundi ito ay galing sa Diyos. Even yung health natin, we cannot justify na we can keep ourselves healthy because it's still the God that we are serving who owns this. So talagang tayo ay hubad na dumating sa mundo at tayo ay aalis soon na wala tayong ligbet kahit gaano pa tayong kayaman. So the essence of giving is just recognizing and bringing what is due to God, which is yung hindi po technically tithes kasi tithes is a command from God, but it is, yung giving po is acknowledging God and of course supporting the church. Later po pag-usapan po na siya mas malawak. Now let's talk about the first reward. God rewards you if you give yourself along with your gift. So 2 Corinthians chapter 8 verse 5. So, samahan niyo po kung tignan yung 2 Corinthians chapter 8 verse 5.
Basahin po natin yun. Sino po may Bible? Ayun, nice. Ay, sabi po dyan, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Now, in this text, we can see that Paul is telling to follow the examples of these new Christians in Macedonia who surprised Paul when they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. So, tingin niyo po, what do you think Paul did not expect this? Is it obvious na dapat nagbibigay sila sa church? So, bakit po kaya na-surpresa si Paul that time? So, let us try to understand better what they did and then maybe see if we can discover why Paul was surprised. So, Paul has presented the extreme need that the Jerusalem Christians had and called upon the Macedonians to help. So, when Paul asked help from the Macedonians, itong mga tao na ito, new Christians, they didn't hesitate to help. Kahit po sila ay wala na. They understood Paul, whom they loved and respected, because he was the one who brought the truth of Jesus Christ to them, and they felt in their own hearts the desperate situation these Jerusalem Christians were enduring this time of famine. But when they gave, there was a more important reasons that their relationship with Paul or the extreme need. They realized that they owed everything they had to God. They realized that they were lost and eternally separated from God without Jesus coming to earth and dying on the cross for them. So the only logical response was they gave themselves to this one by whom we are bought with a price. In Colossians chapter 6, verse 20. So how we should respond? So the first response po ng mga Kristiyano is they realize that not only did God created them, but also when they have been trapped by sins. So nung tayo po ay makasalanan, tayo po ay magbabayad po para sa ating mga kasalanan. But si Jesus po ay dumating sa mundo para gawin yon in behalf of us. So now, since we are being bought, or we are redeemed by Jesus, then we have to acknowledge that our lives belongs to Jesus. So we must give. Sometimes when people put some of their hard-earned money in the church offering, they think they are giving it to the church, or they are giving it to the mission or to build a church building. But actually, what God asks is that we first give ourselves to Him, and out of that primary relationship, we give money. He has blessed us with 2 projects for His church and His Great Commission enterprise. I think po hindi po ito bago sa atin na when we talk about giving, akala natin na ay kaya na lang mapupunta yan kay pastor or mapupunta lang yun sa ganito o sa ganyan. But kung tayo po ay magpapasa ng word ng Panginoon, in Malakay 3:10, tayo po ay inatasan. It's our responsibility to give our tithe. It is our responsibility to give our offering, to bring the offering in the house of the Lord. Nung bata po ako, naalala ko po na paminsan, pag napunta kami ng palengke ng mama ko, akala ko dami niyang pera. Akala ko po, hindi, parang kung anong bilhin ni mama o ituro namin ay mabibili. Akala namin na kapag nagturo kami at hindi niya mabibili, pala mo, nakakainis, hindi na kami bilihan. Ang damot-damot naman ni mama, dami naman yung pera. We did not understand na ang nanay pala namin ay nagtitipid. Pero nung ako po ay tumatanda na at pinagkakatiwalaan ng mamalengke, doon ko na naintindihan na hindi pala basta-basta ang presyo. Hindi pala basta-basta ang presyo ng bigas, ng mga karne, ng isda. Totoong may inflation.
talagang makita mo na ang pagtitipid is a must. Kasi hindi ka pwedeng, kung maga sa Bisaya, abwa. Ano ba yung abwa sa Tagalog? Parang, sa abwa. Abwa, yung bang magasta. Hindi ka pwedeng gano'n. Kasi, pag ikaw ay one day millionaire, sigurado wala kang sisinupin kinabukasan. So, same thing with the church. So, if you think na kung yung mga binibigay po natin, yung offering is wala siyang napupuntahan or sa isang specific na person na siya napupuntahan, it is something na we have to reflect on because we are using that or God allows to have that money because para masuportahan po yung mga bagay-bagay po in relation to the church. Like, for example, ito pong electricity, yung tawag ito, tubig, yan po. So, at marami pong iba. Maaari sa ngayon po in our status in this church, we may not be able to see it ng grand, but ito pong pagbibigay natin is hindi po para ito kanino man, kundi ito po ay in preparation to build the kingdom of God. Maybe not for now, the building, but of course, when we do our missions, for example, or kapag kailangan natin ng lumabas to get together, we have something that we can use. Hindi siya agad-agad or pupulutin sa kung kaninong bulsa. Kasi alam naman natin na hindi din lahat ay may kapasidad na maglabas. Right? Pero this also is one way of extending help to the church. Especially nung panahon po ng bumabaha po dito, at saka nung nag-COVID po, isa pong na-appreciate ko sa church is talagang nag-extend sila ng tulong. Kung saan equally nagbigay po ng gifts ang church. Even nung Christmas party po, nakatayo po ba yung mga basket niyo ng Christmas party? Ang amazing po, no? Ang dami po noon, ang dami-dami. Hindi na po siya basta-basta. So that's how you will appreciate the goodness of God through giving. Na probably you're not experiencing it every single day na nagbigay ka. Pero sa kabilang banda, ma-appreciate mo na, okay, hindi pala in vain yung mga binigay ko sa church. At the same time, of course, we have workers that we are supporting who do the ministry out of love. So, of course, hindi naman mabubuhay sila by themselves na hindi kakain and so on. So, ito po mga packages ginagamit sa Panginoon talaga. And, if we first give ourselves to the Lord, we will find ourselves wanting to give these other blessings to God as well. This is a lifestyle God requires. So, next po, a second lifestyle God rewards is found in 1 Corinthians chapter 16 verse 2, where we can find that God rewards you if you accept your personal responsibility to give. So let's understand po the principle of this aspect. In 1 Corinthians chapter 16 verse 2, Paul says, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up so when I come, no collections will have to be made. So in this verse, sabi po ni Paul, on the first day of every week, the wealthy members of the church should set aside a sum of money. Or sinabi pa niya na on the first day of the week, the members in the church with jobs and with regular paychecks should set aside. Or sinabi pa niya na on the first day of every week, the people in your church who have been able to pay their bills, buy their food, and take care of other necessities and still have some money, ang pwede na magbigay? The answer is no. He has said none of these qualifications para makapagbigay. Instead, he said on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money. Ako po ay nagtatrabaho na since 2011. Nagsimula po magtrabaho sa call center na po noon. Up to
up to hanggang January 31 of this year, ako po ay nag-resign. So talagang almost 11 years ko po in-spend ang buhay ko na magtrabaho. Pagdating po sa pagbibigay, ako po ay nagkaroon din po ng mga challenges to do the responsibility because noong panahon po na yun, ang dami may pinapaaral, tumutulong and so on. May mga pagkakataon na maling desisyon ang nagpo-cause kung bakit ka makapagbigay or may mga pagkakataon naman na dahil sa maling pagmamanage ng pera, nagkakaroon ka ng struggle to give. So lahat po yun, I think, not only me, every one of us had gone through the same experience. Pero nito po, bumalik ako sa church, mas naintindihan ko po yung pabibigay. May one time po na tawag nito na dahil po lumalaki na ang sahod, lumalaki na rin po ang expenses. Kasi po, yung dating bill na kuryente na 1,800, ngayon po ang bill namin sa kuryente is 4,000 to 5,000. Tubig po namin is nasa 800 to 1,000. May internet pa po. So sa bills pa lang po sa bahay namin, kulang na kung 10,000. Tapos po, nung one time po na nag-grocery kami ni Mama, nagulat po ako na nawalan ko ng gas. Dati po, ang akala ko, ang isang shilling ng gas is nasa 600. Yung pinamulata ko, 600 eh. Ngayon po, nagtaas na siya. 995 na ata. Or may 1,000, may 1,080. Grabe po. Sobrang mahal. Ang mahal mabuhay sa akin. Sobrang mahal. But then, why God still asks us to give? Bakit kaya kailangan mong magbigay? Bakit kaya walang qualification kung sino lang pwedeng magbigay? It is because, once again, ladies and gentlemen, what we have, the money that we are used to pay all the bills, the money we used to purchase all of the needs that we need to have, ay galing pa rin kanino? Sa Panginoon. Kakayahan ko naman yan eh. Alakas ko yan eh. Pinaghirapan ko yan eh. Talino ko yan eh. Bakit sa Panginoon? Remember the days that you were praying, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Remember the days when you asked the Lord na, Lord, bigyan mo naman ako ng pera. Or pagalingin mo naman ako. Sometimes we misinterpret that giving is a sacrifice. And we actually ask God yung kapalit ng pagbibigay. Kasi naging attitude ko din po one time yun eh, na parang nagbigay ako sa Panginoon. Tapos, nung nakagulo-gulo na, oh Lord, akala ko ba, i-bless mo ko? Akala ko ba, bibigay mo to? Bakit gano'n? Nagkakaroon ka ng murmuring heart kasi you're not a cheerful giver. You're not really understanding the essence of giving. That's why, paminsan, when we give, parang nanihigil ka pa sa Panginoon na hindi na ako magbibigay, hindi na ako binibigyan ng Panginoon eh. We look at giving as if may perang babagsak sa'yo from heaven. Hindi naman ganun yun eh. The equals of giving is not in a form of money. Sometimes, and most of the time, it comes from what? Health po natin. Natin sakit. Yung bahay natin, na tayo po ay safe. Imagine niyo po sa isang condominium or sa isang compound. Nagbabayad pa na security para maging safe ka lang. Pero dahil nagbigay ka sa Panginoon, safe ka at ngayon nandiyan ka po ka dyan buhay. Walang sugat, walang laslas, walang gripo dito. Di ba po? Imagine the giving. Sobrang generous po ng Panginoon. At the same time, when you give, we can see na that God is able to bring your family together. Hindi lang naman more on pera eh. Ang pagbibigay eh, hindi man ang kapalit yun eh. Kasi maraming family na hindi maayos eh. Pero this time, God blesses you with a glued family. Magkakasama kayo. Kasi hindi lahat may ganong opportunities. At marami ko pong iba. Count your blessings one by one. It's many.
Kaya po, ang mapibigay natin, hindi siya vain, kundi talagang 100 folds pagbalik. Kaya parang kumbaga sa investment, nagbigay ka ng 10% sa Panginoon, naka-ROI ka ng multiple 10% pabalik. Kaya wala pong sayang sa Panginoon. Why Paul is telling everyone should give? Because everyone has something that they can give back to God. And when they do that, it becomes a discipline to remind themselves that they believe God does reward those who diligently seek after Him. Diligently, ano pong ibig sabihin po noon? Pusang loob. Hindi pinipilit. It may not be a lot sometimes. It can be something very small, but each of us should give. God expects us to give in this manner. It is our personal responsibility. Even children should learn to do this. Even before they earn any money themselves, their parents can entrust them with small amounts that they learn to bring to service as an act of worship. Yan po ang God rewards you if you accept your personal responsibility to give. Next po, number 3, God rewards you if you are carefully plan your giving. In 1 Corinthians chapter 16 pa rin po, verse 2. The principle of planning. So God rewards you if you carefully plan your giving. So how do we plan? I remember po sa trabaho, kapag po may mga meeting kami, nakaplano po talaga lahat yung dapat gawin. At the same time, meron kami mga business review. So kapag po may business review, naka-project yan ng 1 year. So ito po mga plano na to, ina-assume na these will happen dapat for the entire year. Unless may mga changes, i-welcome po yan. So, how about in giving? How do we plan or how do we see principle of planning? Notice the Apostle Paul's instruction sa atin. So, Paul could have told the Christian or the Corinthian church to make a certain that they had collected or probably pwede siya mag-ask a specific amount sa offering. But instead, he clearly spells out how they should go about this. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, on the first day of every week, again, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. So, the church was given the responsibility to plan ahead to prepare their giving. The church have to plan, and that plan was to take collection every Sunday. The church members were also to have a plan. They were to set a sum of money. In 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8, sabi ni Paul doon, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. God loves a cheerful giver. So, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ayan. So, sabi po dito, it doesn't matter kung gaano po kalaki ang meron tayo, as long as we give generously. Nung ginagawa ko po ito, napatanong po ako, kung give generously, bakit may sa Malaki 3, bring your kapu? Bakit parang confusing po, no? Parang, akala ko pag give generously, bakit may 10%? Parang kung tayo po ay nakikinig, parang somehow, parang nakakalito. Anong dapat sundin? Mag-give generously ako parang kung ano lang gusto ko? Or should I follow the 10%? So, when I dug deeper po, I hope the Agasin can guide me through this po. Na yung 10% po, sinabi ko yung sa Malaki 3 with the context of what? Bring your tithes. Bring your tithes.
So yung panahon po na yon, yung mga kanilang mga sinasaka, yung tawag ito, yung mga inaanin nila, ini-encourage sila to bring their tent. Bakit tent? Bakit 10%? Why 10% kaya? Because God knew our needs. God doesn't want us to boast or to have a way to boast to others na ako hindi lang binigay mo. Ako malaki. Yung 10% po, it teaches us to be not only responsible but obedience. Kung ito ba ay kaya mong ibigay, then probably you can give generously with a cheerful heart kasi hindi mo na problema magbigay ng 10%. Because out of responsibility, you can then now bring or give generously na higit pa sa 10% po. So, magkaiba po ito ha. Magkaiba po ang 10% sa give generously. Though, when you give your tithes, you have to give it generously with a cheerful heart. Kasi hindi ka dapat natitilitan sa responsibilidad mo. Kasi, responsibilidad natin yon sa Panginoon to bring our tithe because He blessed us. Imagine po na sa 100%, He is only asking us 10%, not the 90%. When do you have enough to start planning to give? When should we start? So the believer must plan to carefully set aside some of their earnings to give to the Lord. Ito po yung tuturuan ko sa pagtatay, na kailangan po talaga. Kasi nangyayari, kapag nauna ang expenses, mas nakakalunod. Kapag versus sa inuna mong alisin yung 10%. Parang kumbaga, sa swimming pool, di ba pa sa swimming pool, parang ang kanyang slope is paganyan. So parang mababaw, palalim. Kapag ikaw ay nag-dive sa 27 feet at ikaw ay 5-footer lang, at wala kang nalang salbabida, manulunod ka kaagad. So ganun din yung konsepto ng giving or planning our giving. So when we receive our money, no matter how much it is, ensure na para hindi ka mahirapan o mag-struggle to your responsibility to give of your tithe, you set aside the tithe. Automatic yan dapat. Kung online yung pay mo, probably you send it, itabi mo na siya. Ang ginagawa ko po, winibidro ko po lahat ng sahod ko eh. Winibidro ko siya lahat, tapos alisin ko rin 10%. Kasi nakatunayan ko po na kapag naka-online banking siya, tapos hindi ko siya i-transfer sa maayos, nasira na ko yung plano yung nakakalimutan na yung time. Paminsan pa nga, naalala ko na yung time, nandyan na ako sa pinto. So, tama po yung sabi ni Paul na you have to plan. Kasi kapag dito mo siya gagawin pa, nakalimutan mo na, hindi mo na siya magagawa. Sigurado, sa susunod na linggo, makakalimutan mo na siya ulit. Hindi mo na siya mabibigay ulit. Tapos, ang nung medyo bata-bata pa ako, ginagawa ko, ay, hindi ako nakapagbigay ngayon sa susunod na lang na sahod ko. Siyempre, nag-assess mo na. Ngayon, nung sumahod ka ulit, lumaki na yung kakaltas mo, mas mabigat. Mas lalong mahirap ibigay. So, talagang kailangan mo siyang i-plan ahead. In verse 7, Paul tells us that we must go through a decision-making process. So, gusto ko po kayong tanungin, sino po dito ang may maraming pera? Gano'n po marami yung pera? Let me change the question. How much po ang pera niyo sa wallet ngayon na kayo nakaupo? Marami. Marami? Magandang sagot, marami. Marami? Okay, let me ask this question again. Magkano check out mo last week sa TikTok tsaka sa Shopee, sa Lazada? Ay, hindi ka Shopee?
Wow! Eh, iba. Parang happy. Wala si Rita. Grabe. Alam niyo po ba, sobrang amazing ng advertisement ng online shopping. Sobrang amazing po ng advertisement. Kung napapansin niyo po yung yung algorithm ng social media, sobrang galing po ng marketing strategy ng online. Na kumbaga, na-click mo lang siya, o konsensyahin ka pa ng online eh. Talaga sa Facebook mo, sa TikTok mo, nagpabrowse ka, o konsensyahin ka, bilhin mo na ako, please. Ganun pa siya yung nagkasalita yung item. Kasi kung naman naawa ka sa item, sinag out mo. Tapos, dumating din, nagulat ka pa na, ang bilis naman, dumating na siya kaagad. Tapos, binubuksan mo yung wallet mo, ito na yung pera mo. Nangyari po yung one time sa bahay namin. Parang, bumili po ako sa TikTok, hindi ko naman kailangan, pero nagandahan lang ako talaga. Tapos, hindi ako naka-withdraw. Wala po akong pera sa wala pera ko lang ata 50 pesos. Yung item na tingin ko, 280. Nasa ko lang po mag-isa sa bahay namin, sakto si Denny pala sa taas, natulog pala siya. Dinising ko siya, inabala ko talaga sa TikTok, pera ko pa nagganito. So yung hindi po planado, magulo. Hindi po planado, masakit sa bulsa. Yung hindi po planado, nakakasira ng desisyon, nakakawala ng mood. So, it is true na when we plan, you are worry-free. The truth is sometimes we say to God, if I had a little more, then I could really give to you. So sabi nga rin po ba ito, na sinabi ko sa sarili niya na, Lord, i-bless mo lang ako, magbibigay ako ng malaki. Pero pag ako narinig sa papa ko narinig sa papa ko, sabi niya, pag nanalo ako sa loto, magbibigay ako ng ganito, bibigay ako ng ganito. Kaya sa nagtaya, wala pa rin, di ko na nanalo. Ganun pa din. Kaya hindi mo ba, mga dreams and hopes na pag binigyan ako ng ganito, bibigay mo. Or yung hiniling mo that time, dumating na, binigay mo pa. We always have enough to give something to God, especially if you would like to show God you are worthy of His blessings, blessing you with more. Actually po, may mga pagkakataon na tawag ito, kung ikaw ay likas na magbigay, parang sa umpisa parang kaya mo pa. Pero may times na nararamdaman mong nakakapagod pala. Nakakapagod. In general po ito wala po itong specific. I think even yung mga magulang, parang I know for sure na sa kakatibin nila, sa kakauwi nila sa mga asawa siguro nila, sa mga anak nila, may mga time din siguro sila na napapasabi, o kaya even yung mga tate na napapasabi na gusto mong pahinga, nakakapagod. Lord, kailan mo po payayamanin para hindi na ako magkailangan magtrabaho? Natuturo ko po sa isang kaibigan ko, trabaho ko po, sabi nga sa akin, ko po yung ganong statement, ay, gusto ko na magpahinga. Kaya ko payayamanin ng Diyos. Sabi niya, tignan mo, ikaw mga pinapayaman, tamad ka na. Yung ganun pong statement. So, it's the attitude actually. Parang kumbaga, i-test ko tayo ng Panginoon sa ating behavior. May one time ko, may joke ako kay Lumuel. Kasi di po, ikakasal na po kami sa March 26. Sabi ko po sa kanya, mahal, umamit ka na. Ikaw ba talaga ay, anak ng taga-Lazada? Kasi po, last ninja po Lazada. Sabi ko, umamit ka na kasi. Parang tayo nahihirapan sa preparation. Umamit ka na ikaw tinadero ka ng Lazada. Sabi, hindi nga. Tapos tumatawa-tawa lang siya. Kasi po, ang birthday niya at saka anniversary ng Lazada, sakto-sakto po. March 27 po ang birthday niya. Ang Lazada, anniversary ng Lazada is March 27. Pero pag birthday niya, napag-post siya ng mga video ng Lazada. Kaya sabi ko, huwag mo na ako i-test. Hindi na. Lazada kayo last thing. Anyways, joke lang.
ask all of us that each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. The meaning of Paul's word here is to choose deliberately. Ano po yung sabihin ng word na ito? Pag sinabi pong deliberately, sa Merriam-Webster Dictionary, ibig po sabihin nito is intentional. Pusa. Hindi na kailangan utusan, hindi kailangan sabihan, kundi gagawin niya. This is not a decision to be made because of guilt or emotional appeal, but with prayer and taking into consideration that we have been studying about this matter. Sometimes we are tempted to make a hurried decision that is much like the boys made about cooking or cookies their mom asked them to share. Instead, we need to consider all of God's commands and how much He wants to reward us. Then we would evaluate our finances to determine how much we should give. In giving po, in planning, hindi po ito dapat burden sa atin. In fact, it should be something na since it's our responsibility, hindi dapat siya mahirap lang gawin. Pero again, tayo po ay nasa mundo ng inflation. Especially, we have this heart of fear. Minsan fearful tayo, yung mga nanay or even lahat tayo, meron tayong parang attitude of worries. Lagi tayo nag-worry para mamaya, para bukas, para sa ganito, wala na akong ganito, paano to. I hope na every one of us would learn the power of prayer and faith. Na talagang pangawakan po natin na kaya ka ng Panginoon. Kaya ng Diyos na pakainin ka, kaya ng Diyos na i-provide ng Diyos ang bills mo, kaya ng Diyos pag-aralin ng mga anak mo, kaya ng Diyos i-sustain yung mga pangangailangan mo. Ako po, nung bata pa po ako, sa papa ko, kasi ang papa ko po ay masyadong manamili. Pag ang papa ko hiningan ko lang ganito, pahinga ko lang pahinga ko lang 20. Ano po yun? Sabihin niya, huwag ka sa akin manghingi sa mama mong manghingi. Pero po ang mama ko, pag sinabi ko sa kanya na, mapay yung 20. Nung bata pa po ako, bakit ka ano yung 20? Ang daming sasabihin, ang daming question. Pero po, pag nag-ask po ko sa mama ko na mapay yung 20, kailangan ko po ng 20. Para sa ganito po. Pag napasin niyo po yung scene, kapag po tayo ay with conviction, we know na bibigyan ka. Hindi ka mag-aalinlangan o mag-worry na bibigyan. Ako po kanina ako sa mama, pag ano po yung tono ko sa mama ko nung bata pa ako, mapenga ko 20, kailangan ko ng 20. Versus sa mapenga ko 20. Merong pang may alinlangan kayo. Ganon din po sa Panginoon. We come and we are His children. We ask and we believe in faith that He would give. He would provide. It will not be as instant in one snap, pero for sure, may bibigay ang Panginoon. Sometimes, hindi niya bibigay yung gusto mo kasi He will give you the perfect one. Sometimes, hindi niya ibibigay yun ngayon kasi hindi mo pa siya kailangan talaga ngayon, kundi doon sa specific time. Sobrang, alam ko po tayo ay may kanya-kanyang testimony about giving, testimony about sa Panginoon. At lahat po ng yun ay may common denominator. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay nakikinig at nakikita niya lahat ng ating pangangailangan. Hindi kanya pagkukulangin, hindi niya ipapahiya na ikaw ay Kristiyano at anak kanya. Siguradong He got you. Yun po ang team ng Panginoon. Kaya kanyang pagilingin, kaya kanyang bigyan, kaya kanyang pagpalain. Kaya, I hope na you keep the faith stronger and stronger every single day. Paniwalaan po natin. Tagalin po natin o bawasan po natin kahit papaano yung pag-aalala. Kasi yan po ay magdudulot sa atin ng stress. But then, of course, hindi mapigilan. Pero ang next nating response is to come to God and ask for prayer.
Last po, God rewards you if you base your level of giving on your prosperity. 1 Corinthians chapter 16, verse 2. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it out so that when I come, no collections will have to be made. So, tignan po natin yung mga several observations about this. We can see na the more you get, the more you should give to God. So, decide on a percentage of your income and use it to calculate what to give as your income rises and falls. A percentage helps you easily decide how much of what you can earn to give back to Jesus. Simple mathematics. So, it's a responsibility to give. We are being asked to give 10%. So when you receive your money, your salary, if you live paycheck to paycheck, as you receive, set aside the 10%. Yung kung makuha, then you live with the 90%. Second, the best way to give based on your prosperity is to use a percentage system. Last, we probably have a question, how do you choose a percentage? Ako po ay naniniwala na in terms of giving generously, para po tayo makapagbigay ng generously, unang practice ko is tithing. You tithe. In the Old Testament, people were required to give 2 1/3 tithes each year. A tithe means a tenth or 10%. Old Testament tithes amounted to approximately 23% per year. For the Israelites, the church and their national government were the same, so some of this went to what we would see as taxes. We do not live in the theocracy of Israel or under the sacrificial system, and these tithing commands do not apply to us. Therefore, we are not teaching this 10% as biblical rule, but as reasonable guidelines for obeying the giving principles. We have just been looking at. Remember, God owns all, and it is His money. We are deciding on percentage to give. Sa 1 Timothy po, sabi doon, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all things to enjoy. Naalala ko po yung sinabi ni Ate Asin about yung poverty line. Ito po ay natawag na social status sa statistics. So meron pong middle class, meron pong tatlong status po ng natin, ng society. Ano po? Ito natin. Kung pala po na isama dito. Ayun. So, una po dito yung upper class, middle class, tsaka lower class. So, ano pong pagkakaiba ng mga to? Mag-start po tayo sa gitna, middle class. Yung middle class po, meron siyang tinatawag na hindi ko po naisama dito sorry po. So, yung upper class, wealth, prestige, and power, high spenders on luxury, novelty, and exclusivity. Ito yung mga nakakabili ng mga Porsche, Lamborghini, na meron silang net worth of 1 billion and up. Again, billion po, hindi lang po million. Billion. Ganito po yung kailang net worth. So, example po ng mga tao na sa upper class are si Henry C. Sino po ba? Si Bill Gates, Lucio Tan, yan po yung mga typical sila po yung mga kailan natin na sa upper class. Meron pa pong gitna before the middle class. Meron pa pong lower upper class. Yung lower upper class aspires to emulate the upper class driven by the trickle-down effect
they seek luxury goods. So normally ito yung mga taong mga business owners na ang kanilang net worth is around 1 million to 1.9 million. Ito po yung nasa lower upper class. Now let's talk about yung upper middle class. Upper middle class, ito po yung mga professionals and successful business owners. Yan. Like sila Rosmar, ano ba sila, yung mga vloggers sa mga business. Yan. Mga may Idolax Organics, sila po yung mga nasa upper middle class. Lower middle class, high-paid workers and small business owners' purchases are driven by respectability and social acceptance. Ito po yung mga may-ari ng sari-sari store. Si Ate Rose, ito po ay kabilang sa lower middle class. May sari-sari store. May mga business po, mga small business owners. Buksan na po yan bukas. Mamaya. Ang lower middle class po, ang kanilang pong monthly income is nag-range from 40,000 to 60,000 upwards. Yan po ang mga nasa lower middle class. Okay. Sa upper lower class. Upper lower class pa, focus on future aspirations, influenced by social activities and cultural norms. Ito po yung mga tipong mga tao na they have the drive to be mayaman. Pero, they are still working on it. So, mga driven lang po itong mga tao. Ang kanilang pong income by month is nasa, nasa 20,000 to 40,000. Lower class o nasa poverty line. Ito po yung mga sumasahod po ng less than 10,000 a month. Sino po yung nasa lower class. Pero, what do you think na common sa lahat ng mga to? Sila po ay nakakakain, ipambili. No matter kung ano pang binibili nila, they have the pambili. So therefore, everyone, no matter what social status, based dun sa statistics no matter kung saan kang nakalinya, may karapatan kang magbigay sa Panginoon. It's not what you give, it is the heart that obeys God in giving. And yung mga dreams natin, mga pangarap na yumaman, darating po yan. Ako po, ang pangarap ko po, one day, makapag-quit sa trabaho, hindi na po makapagtrabaho, at maging business owner. Ang pangarap ko pong business talaga, bigasan. Bigasan at ang katabi niya ay water station. Yan po na yung pangarap ko. Pinag-usapan nga po namin ni Lilway. Kaya sabi ko kay Lilway, sabihin mo na sa akin po taga ba ito ay anak ng Lazada, parang may pang-start na tayo sa business. Nililihin naman na, ayaw po umandi. Ayaw naman na sana. Ayan. Pero yung po, ang pangarap ko po talaga, na sana po, na pagkalooban ng Panginoon. Kaya po, hanggat kaya po, talaga pong, hindi po hanggat kaya, kailangan po talagang sundin ng Panginoon. Noong December nga po, ito po yung huli kong 13 months sa company. Parang pag tinignan mo siya, nakakagulat po. Kaya po nung nagtatlong December po syempre, ang mga bonus, sahod, nagsasama-sama. Naka-overwhelm. Hindi mo alam saan mo bibilhin ang gagawin mo. Pero po, nung kinuha ko yung 10%, sabi ko, Lord, ang laki naman na ito. Laki naman ko 10% na to. Pero, hindi mo pwedeng i-outgive ang Panginoon kasi yung katawan mo na ginamit to earn that money sa Panginoon pa rin. Kaya po, without hesitation of December, binigay ko po talaga yun. Kasi sa Panginoon pa rin po yun. At ngayon po, naranasan ko po yung pagkapala ng Panginoon na kahit wala akong trabaho, na hindi ako nag-work. Isa rin pong blessed, isa rin pong ROI yun sa Panginoon. Na hindi ako nag-aalala ngayon, na kahit na
wala akong work na zero. Meron pa din. Meron. Hindi malaki ang natira, pero alam kong hindi ako pagkukulangin ng Panginoon. At ngayon pong ikakasal na po kami ni Dima sa March, tunay po na nakaka-overwhelm ang gastos. Hindi ko pa na biro magpakasal, Hindi ko talaga biro. Pero nagkapasalamat po ako dahil binigyan niya po ako ng kapartner na napaka-bait. Mabait. Makulit lang talaga siya. Pero napaka-bait po. Wala pa. Pero po, napakabait po, napakatsaga nitong taong ito. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya tunay po na, hindi pa man kami kasal, nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil hindi talaga ibibigay ng Panginoon yung love na love mo, kundi ibibigay ng Panginoon yung helper, makakatulong para sa iyo. Kaya, diyan ka lang. Diyan ka lang. Ayun po. So, to conclude our discussion this morning, today I want to challenge you with this. Give in a way that pleases God. Decide today to start giving at least 10% to God before you use it for anything else. And last, pray for opportunities to grow in your giving. Ang Panginoon po ay may-ari ng lahat. Tayo po ay anak niya, may karapatan po tayo sa lahat ng pagpapala na meron ng mundo. Kung tayo po ay hihiling at mananalangin sa Panginoon, you ask boldly. Because I'm telling you, we are serving the God who's wealthy enough to bless us. Kaya kung huwag po kayong maging matipid sa panalangin nyo, talaga bang bonggahin niyo yung panalangin nyo. Lord, gusto ko to. Help me the way to get this prayer of mine. At mangyayari lang yon if we are willing to obey the Lord. Let's start with giving. Let's start blessing the Lord so He will bless us all the more hundredfold. Sabi niya po sa kanilang salita, sa Malakay na subukin mo ito at bubuksan ko ang durungawan ng langit. When we say durungawan, lahat ng may butas at pinto, ibubuksan ng Panginoon at i-overflow sa'yo. Imagine mo yon. Tayo po ang next level at fancy na Juan Taman. Dahil si Juan Taman, wala siyang ginagawa na hangan na siya. Pero tayo po ay si Juan na masipag at masunurin. Na tayo, as we obey, we are waiting. We are waiting na ibagsak ng Panginoon ng pagkapala nito. Napakasarap po sa feeling ng gano'n, Kaya po, let us be faithful sa Panginoon. Hindi tayo nagpapagal, pumunta ng church at umattend ng mga activities sa church and magbasa ng Bible at manalangin ng wala lang. May purpose po ito lahat. At sigurado po ang Panginoon ang masusukli ng lahat ng ito. Ang ating pong memory verse na I hope that you will remember is Corinthians chapter 9 verse 7 part B. God loves a cheerful giver. Let us all be cheerful and remember the 4 lifestyle characteristics that God rewards. 1 is giving ourselves along with our gifts, accepting our personal responsibility to give, planning our giving, and basing our giving on prosperity. So, that's all po. I hope na magpala po kayong umaga sa ating pinag-usapan. And I hope that the Holy Spirit will stay in your hearts and dwell in your family, your finances, in your dreams and hopes. Come to your personal devotion to the Lord. Boldly ask whatever you want to ask. I know for sure God knows your heart even more. Tayo mo'y mananakot. Panginoon, Ikaw ay mabuti, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na napatunayan ang sarili ng maraming beses sa mahabang panahon. O Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat your words thrilled our hearts with humbleness, O God. Tunay na wala kaming maipagyayabang, wala kaming pagmamayari, Panginoon. Yet, Lord, we have this attitude of worries, fears in our hearts and minds, O God. At sa umagang ito, thank you for opening and unraveling, Panginoon, lahat ng mga nakatakip sa mata namin.
that's blocking your blessings, O God. Salamat sa iyong mga katotohanan na natutunan namin ngayon, O Diyos. Salamat sapagkat natutunan namin na ikaw ay mahabagin, ikaw ay Diyos na generous na magbigay sa amin, ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Lord, we are thankful for our health. We are thankful na wala kaming malubhang sakit, O Diyos, at kung kami nagkasakit man, salamat, Panginoon, sa kagalingan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkain na inalagay mo sa aming lamesa. 3 at maraming beses mo, Panginoon, kami pinapakain sa isang araw. Salamat, Panginoon. O Diyos, sa aming pagtulog sa gabi, sa umaga, sa tanghali, anumang oras, salamat sapagkat you kept us safe, Panginoon. No theft is getting inside our home, but only the love of God, Panginoon. Salamat, O Diyos. And even sa mga mahal namin sa buhay na nasa malayo, thank you for protecting them, O God. O Diyos, there are a lot of things to be grateful about of you, Panginoon. There are many things that we want to be grateful, O God. And we are struggling how to show it to you how grateful we are. But Lord, thank you for sharing your word, that following your guidelines, Panginoon, in the Bible, Panginoon, giving our tithes, being truthful and obedient, Panginoon, in our service, O God, is one way of you blessing us. Thank you for giving us the key to be prosperous, abundant sa buhay namin ito. O Diyos, marami na kami napagtagumpayan. Nakita mo, Panginoon, ang paghihirap ng mga magulang namin, ng family namin noon, ng mga anak ng bawat isang church na ito, that now you are blessing very much, O God. And Lord, we pray na patuloy na ang pagkapala mo ay sumaamin. In the middle of all challenges, O God, help us to have the spirit of giving, to always choose you and you alone, O God. O Diyos, salamat sa buhay na ito. Salamat sa hininga na patuloy mong binibigay sa amin sa araw-araw, O Diyos. Salamat, O Diyos, sapagkat we have the church that we can go into to learn more about you, to have fellowship with our fellow members, O God. Salamat, O Diyos. Hallelujah, Father God. Muli, sa iyo pong pinakamataas na papuri, sa iyo pong pinakamataas na parangal, O Diyos, sapagkat ikaw lamang ang may karapatan na tumanggap ng lahat ng ito at walang sino man, O Diyos. Sa iyo po ang papurihan, sa matamis na pangalan mo lamang, Jesus. Lahat na masabi ng Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. At tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito na natutunan po namin talaga na all the rewards, Panginoon, ay galing sa iyo. All the blessings comes from you, Panginoon. Kaya, Lord God, turuan mo kami maging tapat. Turuan mo kami, Panginoon, na sumunod sa iyo, na may galak, Panginoon. Tulad ng sabi mo sa iyong mga salita, you love a cheerful giver, Lord God. Panginoon, ito ang magdalangin ng aming puso na laging may galak ang aming puso sa pagbibigay, Panginoon. At nag-uumapaw pa, Panginoon, katulad ng iglesia na sinabi ni Paul, Panginoon. Lord, sa bawat isa po na naririto, salamat na ikaw ang patuloy, Panginoon, na nagtatapat sa buhay ng bawat isa. Ang katunayan niyan ay narito kami, Panginoon. Kaya, O Diyos, hayaan mo po na ikaw muli ang sumama sa amin sa buong linggo na aming muling kakaharapin, Panginoon. And Lord, salamat din, Panginoon, sa patuloy na katapatan mo sa buhay ni Pastor Anina. Lord, salamat sa matagumpay na operation niya, Panginoon, kahapon. Salamat, O Diyos. Lord, we pray na kompletong kagalingan ang mapa sa kanya, Panginoon. Maranasan niya ang
kagalingan na nagmumula sa iyo. Ikaw ang kanyang kasama, Panginoon, hanggang sa kanyang pag-recover ng kanyang katawan. Purihin ka, Panginoon, sa kanyang buhay. Purihin ka, aming Diyos. Lord, minsan pa, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang luwalhati, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa susunod pong linggo ay ang last ng series na ating pag-aaralan. Kaya huwag niyo pong i-miss yung last Sunday natin. So, see you po. Ang tawag dito, Sunday celebration po natin sa last Sunday. Kaya po, bring your food to share. God bless po.